Habang papunta siya sa tindahan ng kanyang mga tiyo, nagulat ang mga ito nang makita siyang namimili mag-isa subalit sinabi ni Tino na 11 taong gulang na siya, kaya kaya na niyang tumulong sa mga gawain sa bahay at dumaan siya para kunin ang order nila. Binigyan siya ng kanyang tiyo ng isa sa mga bagong lutong tinapay at binalaan siyang mag-ingat, dahil may mga pulang mangangaso na naglibot at hindi sila nangingimi kahit mga bata pa ang makakasalubong. Medyo natakot si Tino pero sinabi ng tiyo niya na dumaan lang siya sa mga pangunahing daan at magiging ligtas siya, kaya mas mahinahon na siyang nagpaalam at hindi niya napansin na may 2 lalaki na pala siyang pinagmamasdan, ang simbolong bungo ay nangangahulugang panganib. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakuha na niya halos lahat ng kailangan, pero habang hinahanap ang huling produkto ay nabangga niya ang isa sa mga mangangaso at pinagalitan siya nito dahil daw nasaktan siya. Natakot si Tino kaya tinangka niyang lumayo subalit nabangga naman niya ang isa pa sa kanila. Nakita niya sa mga mukha ng mga lalaki ang masamang balak nila habang hinahawakan siya, kaya nagpumiglas siya at tumakbo kahit iniwan ang lahat ng pinamili at habang pilit siyang tumakas sa mga eskinita, palagi pa rin niyang nasasalubong ang isa sa kanila hanggang sa mapagod siya at tuluyang bumagsak. Nagulat ang mga mangangaso dahil hindi nila inasahan na makakatakbo siya ng ganoon kalayo. Sinabi nila na wala nang makakatulong sa kanya at dadalhin na siya sa kanilang organisasyon. Habang umiiyak si Tino ay may narinig siyang tinig ng isang binata na nagsasabing pasensya na at hindi niya nakita ang mga lalaking iyon kaya nabangga niya. Dumating din ang grupo ng binata at nagtanong ang mga mangangaso kung sino sila at bakit nakasuot ng maskara. Sagot ng binata na sila ang mga kaluluwang pinahihirapan. Nagulat ang mga mangangaso dahil narinig na nila ang tungkol sa grupo ng mga baguhang iyon at sa isang iglap, sinuntok ni Gilbert ang isa sa mga mangangaso at napahandusay ito sa lupa, habang ang isa pang kasama ay nagulo ang buhok sa lakas ng hangin. Si Liz naman ay sinipa ng malakas ang isa pa dahilan para lumipad ito palayo at dahil sa takot at pagkatalo, mabilis na tumakas ang mga mangangaso at habang tinutulungan ni Cry si Tino na makatayo ay tinanong ng bata kung sino sila, dahil mula noon ay namangha siya sa lakas at liderato ni Cry sa grupo. Pagbalik sa kasalukuyan ay inamin ni Tino na dahil sa pangyayaring iyon ay itinuring niya si Cry na parang isang Diyos, dahil dumating ito sa oras na kinakailangan niya ng tulong pero sa isip ni Cry, alam niyang nagkataon lang talaga ang lahat dahil sa totoo lang ay hindi siya nakakakita ng maayos dahil sa maskara, at totoo ngang nabangga lang niya ang mga lalaking iyon nang hindi sinasadya. Matapos nilang iligtas si Tino ay sinigurado nilang wala itong nawalang gamit o ninakawan, ipinagtapat ni Tino na tanging isang maliit na palawit lang ang nawala sa kanya at hindi naman ito ganoon kahalaga, nagpasalamat siya sa kanila at umalis. Pagkaalis ni Tino ay sinabi ni Cry sa kanyang mga kasamahan na dapat nilang hanapin ang mga mangangaso at ipaalam ito sa mga kabalyero, pero nagtanong ang lahat kung paano niya nalaman ng mga mangangaso ang mga iyon, gayong hindi naman niya nakita dahil nakasuot siya ng maskara. Namangha sila at inakalang ginamit ni Cry ang kapangyarihan ng mental vision, samantalang sa isip niya ay wala naman siyang matibay na patunay pero wala rin siyang pagdududa at makalipas ang ilang oras, nakipagkita na sila kay Garg na nagpakilala bilang pinuno ng grupo ng mga kaluluwang pinahihirapan at ipinaliwanag nila ang lahat ng nasaksihan nila. Nararamdaman ni Cry ang matinding presensya ni Garg habang tinatanong sila nito ng mga detalye, dahil hindi raw dapat palagpasin ang ganitong insidente at gayunpaman ay inamin nila na hindi nila nakilala ang mga lalaki, dahil puro boses lang ang narinig nila dahil sa nakamaskara sila noon habang nagsasanay sa paggamit ng mental vision. Kaya iminungkahi ni Cry na maaari pa nilang tanungin si Tino dahil tiyak na makikilala niya ang mga umatake sa kanya. Ngunit para kay Garg ay hindi iyon sapat dahil marami pa ring mga mangangaso sa lungsod, gayunpaman ay nagpasalamat siya sa tulong nila at ipinaalam na ang mga kabalyero ay nakikipagtulungan na rin sa kanila. Sinabi ni Garg na kung sakaling atakihin silang muli ng mga mangangaso, may kalayaan silang ipagtanggol ang kanilang sarili sa anumang paraan at siya mismo ang mananagot sa anumang mangyari. Samantala galit na galit ang 2 mangangaso dahil sinira ni Cry ang kanilang plano at inagaw ang kanilang bihag. Para sa kanila ay hindi ito patas dahil pareho naman silang kasamahan, ngunit marahil dahil mga baguhan pa ang grupo ni Cry, hindi pa nila alam ang mga patakaran ng lungsod. Kaya napagdesisyonan nilang ipadala ang grupo ni Cry sa kanilang organisasyon, kahit hindi sila makatulong ay magsisilbi raw itong panlilinlang para hindi na sila makialam muli at sa kasalukuyan,
masigla pa ring nagkukwento si Tino tungkol sa kung gaano kahanga-hanga si Cry at kung paanong itinuturing niya itong isang Diyos. Ngunit naaalala ni Cry na noon ay inimbitahan sila ng isang grupo ng mga mangangaso na sumali sa isang organisasyon na namamahala sa lungsod. Sa ganitong paraan ay matututo raw sila tungkol sa kung paano gumagana ang mga bagay-bagay doon. Nagtaka si Cry kung bakit sila iniimbitahan sa isang organisasyon na hindi naman kabilang sa guild na pinamumunuan ni Garg, pero sa huli ay naisip niyang wala rin namang mawawala sa kanya kaya't kahit hindi niya maintindihan kung bakit sila pinuntahan ng mga mangangaso, tinanggap na rin niya ang imbitasyon. Habang naglalakad sila ay tinanong ng dalawang lalaki kung ano ang ginawa nila sa kanilang bihag. Inakala ni Cry na tinutukoy nila ang halimaw na nilabanan nila kamakailan kaya't ipinaliwanag niyang kinailangan nila itong alisin dahil sira-sira na ang katawan nito. Nagulat ang dalawang mangangaso dahil ang tinutukoy pala nila ay si Tino. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa isang tagong lugar at patuloy na nagdududa si Cry sa lahat ng nangyayari, pero pinili niyang manahimik habang naglalakad at nang makarating sila sa isang maliit na silid, naghintay siya sa pagdating ng pinuno ng organisasyon. Tinanong siya ni C3 kung alam niya ba kung ano ang nangyayari, dahil napansin nitong ang dalawang mangangaso na nagdala sa kanila ay ang parehong mga lalaki na umatake kay Tino, nabigla si Cry pero nagkunwari siyang alam na niya iyon. Sinabi pa ni Sofia na imposibleng hindi niya napansin iyon pero hindi nila alam kung kailan sila muling aatake. Pinakalma sila ni Cry at nagsimulang mag-isip kung ano nga ba ang totoong nangyayari. Dumating ang pinuno ng organisasyon at agad na tumuloy sa pakay nito at nais nitong aalukan sila ng isang eksklusibong kontrata upang sa kanila lamang sila magtrabaho. Nangako ito ng malaking kita parte ng benta at mga karagdagang benepisyo. Hiningi ni Cry na pag-isipan muna nila ito bilang grupo at pumayag naman ang pinuno, ngunit bago iyon ay nais daw nitong ipakita ang pinakamagandang produkto nila. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin tumigil si Tino sa kakakwento ng parehong bagay, hanggang sa mapagod na ang lahat sa paulit-ulit niyang kwento at tinanong ni Cry si Mati kung nagawa na ba nito ang relikyang dinala ng dalaga, pero sagot nito ay hindi pa dahil masyado siyang abala at may mas mahahalagang gawain. Sa pagbabalik sa nakaraan ay napansin ni Cry na napalibutan na pala sila ng maraming lalaki, at hindi niya nagustuhan ang pakiramdam at ipinakita ng pinuno ng organisasyon ang isang kulungan na may mga batang nakakulong sa loob. Tumawa ito at sinabi na sila raw ang pinakamagandang produkto kung saan ibinebenta raw ang mga bata sa mataas na presyo. Ipinaliwanag pa niyang kahit mas mahigpit na ang seguridad sa lungsod at wala pa ring nakakatalo sa kanila, inaasahan daw nila ang malaking tulong mula sa grupo ni Cry upang mapalawak pa ang kanilang imperyo sa buong lungsod. Pilit na pinanatili ni Cry ang kanyang composure sa kabila ng galit at pagkamuhi at tinanong kung ano ang mangyayari kung tatanggi sila, ngunit bigla na lang may pumutok na baril at tinamaan si Gilbert dahilan para bumagsak siya sa lupa. Sinabi ng pinuno na nilabag ni Gilbert ang patakaran na huwag saktan ang mga kasamahan. Napatitig si Cry sa kanya nang may galit kaso sa isang kisap mata. Nasa likuran na ni Gilbert ang pinuno at ang kasama nito at pareho na silang naputulan ng tig-isang braso, dahilan para mamangha ang lahat. Ipinakita ni Gilbert ang kanilang mga maskara at ipinagmamalaki na iyon ang pinakamahalagang kagamitan nila na gawa ni Cry na sobrang tibay, kahit halos maubos ang pera nila sa pagbili nito sulit naman daw at nagsimula ang matinding labanan sa loob ng hideout. Ginamit ng grupo ni Cry ang lahat ng kakayahan nila para harangin ang mga bala at durugan ang mga bandido. Gumamit si Smart ng kalasag upang protektahan sila at habang si Cry naman ay tinatakpan ang kulungan upang hindi matakot ang mga bata, dahil sa tindi ng labanan ay nagsuot na lang siya ng maskara para hindi na makita ang karumal-dumal na eksena, at naalala niya ang sinabi ni Garg na may kalayaan silang ipagtanggol ang sarili kung sakaling aatakihin. Makalipas ang ilang araw ay nababasa ni Cry sa pahayagan ang tungkol sa insidente. Natuwa siya na hindi sila nadamay dahil si Garg ang umaako ng lahat ng responsibilidad, ngunit di nagtagal ay pinapaalam ng kanyang mga kasama na ipinapatawag sila ng association. Kaya nagtungo silang lahat doon at pinapakalma ni Cry ang grupo at sinasabing wala naman silang ginawang masama, marahil gusto lang ng association na kumuha ng pahayag mula sa kanila at wala ng iba pa. Pagkatapos ay bahagyang kumalma ang lahat at napansin ni Cry na naroon din si Tino. Nang malaman niyang magbibigay din ito ng pahayag ay ibinigay niya rito ang palawit na nawala noon,
dahilan para labis na ma-excite si Tino at sa kasalukuyan ay tinitingnan ni Tino ang litrato nila noong araw na iyon at ipinagtapat kay Cry na 5 taon na ang lumipas mula nang una silang magkakilala. Iyon daw ang dahilan kung bakit siya masayang masaya dahil mula noong araw na iyon, nangako siya sa sarili na magiging bahagi siya ng Almaz at nangakong magiging kapakipakinabang para sa grupo. Sinabi pa niyang ang paghanga niya kay Cry ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob, bago siya umalis ng masayang masaya. Samantala napaisip si Cry na marahil ay dapat niyang isama si Tino sa isa sa mga sinaunang guho, dahil baka makahanap sila roon ng isang mahalagang artifact at makalipas ang ilang araw ay sinalubong ni Tino si Cry kasama sina C3 at Kilkil. Sa ganitong bilis ay mas gusto pa siguro niya ang ibang lugar at ayon kay Tino, maaaring may natatagong relikya sa lugar na iyon pero nang suriin ni Cry ang paligid, tila hindi siya kumbinsido dahil mukhang mga abandonadong guho lang ito. Sa isip niya ay imposible halos na may mga relikya sa ilalim ng lupa kaya't humingi siya ng paumanhin kay C3 sa pag-invite rito nang wala namang makikita, ngunit ngumiti lang si C3 at sinabing kailangan rin naman niyang manghuli ng ilang sand rabbits. Hindi naman kumbinsido si Tino na walang relikya kaya't nagpahayag siyang papasok siya sa kuweba sa ilalim ng lupa upang mag-imbestiga. Pinayagan siya ni Cry dahil alam niyang mahirap siyang pigilan at ipinaliwanag ni C3 na ang tunnel na iyon ay gawa ng isang golem na binili niya kamakailan sa isang subasta, at sa ilalim daw niyon ay may mga labi ng lumang base ng Noctis. Napatulala si Cry dahil parang alam lagi ni C3 ang lahat at di niya inasahan na imbitahan siya nitong silipin mismo ang loob, kaya sumama siya hanggang sa isang maliit na lagusan na ayon kay C3 ay ang pasukan. Ngunit bago pa sila makagalaw ay narinig nila ang tinig ng isang lalaki na galing sa isa sa mga lagusan, labis itong nasa sabik dahil daw may natuklasan siyang magbabago sa lahat ng nalalaman nila tungkol sa mga sand rabbits at nagtaka si Cry at tinanong kung sino siya. Nagpakilala ito bilang si Aleko at ipinakita ang kanyang ID bilang miyembro ng Laboratory Investigation. Inamin ni Cry na hindi pa niya naririnig ang grupong iyon at natawa si Aleko dahil nga raw napakalihim nila. Gayunpaman ay inalok niyang ipakita sa kanila ang kanyang natuklasan dahil tiyak daw na sabik silang malaman ito kahit sa totoo lang, wala talagang pakialam si Cry at habang abala si Tino sa paghahanap ng relikya, makalipas ang ilang minuto ay dinala sila ni Aleko sa tinatawag niyang tunay na lungga ng mga sand rabbits. Ipinagmalaki niyang dahil sa natuklasan niyang mga tunnel sa ilalim ng lupa at sa malaking hukay malapit doon, napatunayan niyang matatalino raw ang mga hayop na ito at kaya nilang bumuo ng sariling syudad sa ilalim ng lupa. Dagdag pa niya na ang malaking hukay daw ay gawa ng hari ng mga sand rabbits na malapit lang sa lugar. Tiningnan ni Cry sina C3 dahil alam nilang mali ang kinuha ni Aleko, hinayaan nila itong magsalita kahit medyo nainis sila lalo na't halatang mas interesado itong kainin ang mga kuneho kaysa pag-aralan at pag-akyat nila pabalik sa ibabaw. Bigla nilang narinig si Tino na sumisigaw ng tulong dahil sa hinahabol siya ng isang napakalaking kuneho. Natuwa si Aleko at iginiit na iyon daw ang hari ng mga sand rabbits, habang napamulagat si Cry sa laki nito dahil hindi niya akalaing ganoon kalaki ang mga halimaw na iyon at ilang oras pagkatapos ng insidenteng iyon, bumalik si Cry sa opisina kung saan sinalubong siya ni Eva. Sinabi nitong marami na siyang sulat na kailangang sagutin at nagsisiksikan na ang mga ito sa mesa. Inutusan siya ni Cry na sagutin na lang lahat sa pangkalahatang paraan at tanggihan ang mga imbitasyon, dahil abala raw siya kahit halatang hindi ito totoo. Tinanong ni Eva kung may nakuha na naman siyang bagong relikya, ngunit inamin ni Cry na matagal na itong nasa kanya at ngayon lang natapos ni Mates suriin, na pag-alaman nilang kaya nitong lumikha ng ilusyon hanggang 2.5 metro ang layo. Ipinakita ito ni Cry sa pamamagitan ng paggawa ng ilusyon ng ulo ni Eva na lumitaw sa tabi niya, dahilan para mapasigaw ito sa gulat ngunit natawa lang si Cry dahil nakakatuwa raw ang kakayahan ng relikyang iyon. Samantala si Liz ay nakipagkita kay C3 at ipinagtapat nitong wala pa ring sinasabi ang alinman sa mga pulang mangangaso na tinanong niya, kahit ginamitan pa niya ng isang espesyal na potion at tugon naman ni C3 na kung ayaw nilang maglabas ng impormasyon, wala rin silang pakinabang kaya't sa ngayon ay huwag na muna silang mag-alala tungkol sa mga mangangaso. Dapat na raw nilang ituon ang pansin sa mga natitirang miyembro ng Torre Acacia, at naisip niyang hindi rin naman dapat patayin ang mga taong iyon dahil maaari pa silang makatulong sa kanyang pananaliksik at magtrabaho para sa kanya. Natawa si Alice sa ideyang iyon dahil ayon sa kanya ay mas matindi pa raw ang paghihirap na mararanasan ng mga ito kaysa sa kamatayan,
Makalipas ang ilang minuto ay humingi ng tawad si Cry kay Tino dahil hindi niya inakalang may ganoong kalaking kuneho sa mga guhong iyon. Bilang kabayaran ay naisip niyang bigyan ito ng isang relikya at sakto namang dumating sina C3 at Liz at sinabi nila na dapat bigyan si Tino ng isang bagay na makakatulong upang mas lumakas. Pinagalitan pa ni Liz si Tino dahil tumakbo lang daw ito mula sa isang simpleng sand rabbit, kaya humiling si Tino ng kaunting tulong. Alam ni Cry na totoo ito kaya't napagdesisyonan niyang bigyan siya ng isang bagay na makakatulong para maging matatag. Ipinakita niya ang isang maskarang gawa sa laman, na agad ikinatakot ni Tino dahil sobrang nakakakilabot ito. Ipinaliwanag ni Cry na magpalakas ito sa kanya, kaso tumanggi si Tino at sinabing mas gusto niyang lumakas sa sarili niyang pagsasanay, gayunman ay hindi siya pinayagang umalis ni na C3 at Liz dahil para sa kanila, iyon ang pinakamabisang paraan para lumakas siya agad. Lumapit si Cry upang isuot ito at habang sumisigaw si Tino na huwag dahil tiyak daw na may masama sa maskara pero sa isang iglap, dumidikit ito sa kanyang mukha at hindi na matanggal at biglang nag-iba ang ugali ni Tino kung saan ay hinawakan niya si Cry at pinapagalitan sina C3 at Liz, sinasabing mahina raw sila para mapalapit sa kanyang guro. Tinawag pa niya silang walang silbi dahilan upang magalit ng husto ang dalawang babae. Habang si Cry naman ay litong-lito sa nangyari at makalipas ang ilang araw ay ipinatawag si Cry ni Garg. Galit ito dahil hindi niya sinasagot ang mga liham na ipinapadala sa kanya. Ipinaliwanag ni Garg na mahalaga ang pakay dahil isang kilalang pamilyang Maharlika at ang pamilya Gladys ang humiling ng misyon para sa kanya. Dapat daw niya itong tanggapin dahil bihira raw na ang pamilyang iyon ay magtiwala sa mga mangangaso. Kung pinili nila si Cry ay siguradong may mabigat na dahilan at dagdag pa ni Garg. Napakaganda rin daw ng bayad para sa trabahong ito at baka tinanggihan ito ni Cry subalit pinaalalahanan siya ni Carl na may obligasyon silang tanggapin ang minimum na bilang ng mga misyon sa loob ng association, kung hindi ay malamang matanggal siya. Hindi raw niya dapat sayangin ang reputasyon niya bilang isang mataas na antas na mangangaso at ayaw man ni Cry, pumayag na rin siyang maghanda para sa misyon na habang palabas siya, nag-iisip siya ng malalim dahil pakiramdam niya ay hindi magiging madali ang trabahong iyon. Habang naglalakad ay nilapitan siya ng isang lalaki at isang babae na bumati sa kanya, hindi niya sila nakilala ngunit inimbitahan nila siya na makipag-usap sandali, ilang sandali pa ay kinausap siya ni Ark at hiniling dito na itigil na ang pag-atake laban sa mga natitirang miyembro ng Torre Acacia, dahil orihinal silang target ni Ark at inagaw daw ni Cry ang pagkakataon. Alam nilang dahil sa tagumpay na iyon ay malapit nang maabot ni Cry ang antas siyam na isang bagay na hindi ikinatuwa ng ibang grupo. Pero habang nagsasalita si Ark ay abala lang si Cry sa pag-inom ng tsaa at pagkain ng cake, na para bang wala siyang pakialam. Inisip niyang wala naman siyang paki doon kaya sa huli, pumayag na lang siya sa gusto ng mga ito dahil wala rin naman siyang interes na magpatuloy sa laban o umakyat pa sa antas siyam at lubos itong ikinagulat ni Ark, dahil hindi niya inakalang ganoon kadali na kausapin si Cry. Pero bago pa sila matapos ay dumating ang isang lalaki at nagulat na hinahanap si Cry dahil may mahalagang pangyayari, pero bigla itong lumingon at sinabi na hindi naman siya kilala ng mga ito at nagalit ang grupo ng lalaki at naging intense ang sitwasyon. Ipinapaalala ni Cry na pumayag siyang lumaban sa kanila kung matatalo muna nila ang buong grupo niya, ngunit sagot ni Arnold ay wala na silang pakialam sa kasunduan at hindi raw nila hahayaang patuloy silang hamakin, ngayong sandali rin ay bawian nila siya. Tumayo si Ark at sinabing hindi niya papayagan na babastusin ang kanyang panauhin, ipinaliwanag niya kay Cry na siya na ang bahala bilang pasasalamat sa pagtanggap nito sa kanyang kahilingan at pagkatapos ay ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang Art at Mari, mga kasapi ng Moldition Cult na isang makapangyarihang angkan ng mga salamangkero mula sa kabisera. Nabigla ang mga kalaban sa narinig dahil ang Moldition Cult ay isa sa mga pinakakilalang clan ng mahika sa buong imperyo. Habang nagaganap iyon ay nagpaalam si Cry na pupunta lang sa banyo, pero sa loob nito ay agad siyang tumakas sa pamamagitan ng maliit na bintana. Hindi niya kasi naalala na sina Art at Mari pala ay kabilang sa Moldition Cult, at ayaw na niyang madagdagan pa ang mga problema niya sa association at sa misyon na ibinigay ng pamilya Gladys. Ginamit niya ang kanyang relikya upang lumikha ng ilusyon ng mukha ni Ark para kung sakaling may makakita, hindi siya makilala bilang si Cry. Pagbalik niya sa kanilang guild ay sinalubong siya ni Eva na may dalang magandang balita, nakatanggap daw sila ng imbitasyon para sa seremonya de la Espada Blanca,
isang prestihiyosong pagtitipon kung saan nagkikita ang emperador ng mga mangangaso at ang pinakamahusay sa buong syudad. Isang malaking karangalan ito dahil matagal nang sinasabing hindi inimbitahan ang grupo ng Olmaz dahil sa kanilang masamang reputasyon, ngunit ngayon ay nakamit na nila ito at pagkakataon na nilang patunayan na kabilang sila sa mga pinakamagaling, may 3 linggo pa silang natitira upang maghanda. Ngunit imbes na matuwa ay natakot si Cry at tumanggi siya ng mariin at ayaw daw niyang dumalo sa isang event na maraming tao at maraming responsibilidad. Ipinahayag niya na magbabakasyon muna siya at kung sakaling makabalik bago magsimula ang seremonya saka lang siya pupunta. Pagkatapos ay nagtungo siya kina Liz at C3 para ipaalam ang tungkol sa bakasyon, ngunit sinabi ng dalawang babae na abala pa sila sa pagsisiyasat tungkol sa tore ng Akasha at naalala ni Cry ang usapan niya kina Ark sa kapihan. Kaya ipinaliwanag niyang huwag na silang mag-alala dahil ipinagkatiwala na niya sa Moldition cult ang pagsubaybay sa mga natirang kasapi nito na ikinagulat naman iyon ng dalawang babae. Dahil dito ay nagpasya si Liz na imbitahan din ang buong clan kung gusto nilang sumama, pero halos lahat ay umayaw at gumawa ng dahilan. Ang totoo ay natatakot silang sumama kay Miltrukos dahil baka harapin nila ang libong pagsusulit o pagsubok. Ilang sandali pa ay ginigising ni Liz si Tino na nahihiya pa rin dahil sa mga nasabi niya noon, habang nasa ilalim ng impluwensya ng maskara. Inutusan siya ng kapatid na maghanda dahil sasama sila sa bakasyon kasama si Cry, ngunit tumanggi si Tino dahil alam niyang hindi ito magiging totoong bakasyon at tiyak daw na puno ito ng pagsubok. Binigyan siya ni Liz ng 5 minuto para maghanda o dadalhin siya kahit hindi pa handa. Samantala ay ipinakilala ni C3 kay Cry ang kanyang mga alalay pero nang hindi siya batiin ng mga ito, bigla silang nakuryente at nabigla si Cry at tinanong kung mga kaibigan ba niya iyon dahil medyo kakaiba ang kilos nila, ipinaliwanag ni C3 na mga alalay nga niya iyon. Pagkatapos ay dumating si Liz kasama si Tino na patuloy pa ring nagrereklamo at ayaw pa ring sumama, makalipas ang ilang minuto ay umalis na sila mula sa kabisera at samantala. Umabot sa grupo ni Arnold ang balita tungkol sa bakasyon ni Cry, kaya agad nitong iniutos sa mga tauhan niya na ihanda ang lahat dahil susundan nila sila. Habang si Guard naman ay napangiti at alam niyang para kay Miltrukos, ang pagpunta sa mansyon ng pamilyang Gladys ay simpleng bakasyon lang subalit nang mapansin niyang hindi dinala ni Cry ang liham ng pagtatalaga, agad niyang inutusan si Chloe na sundan niya ito agad, dalhin na nito ang liham at yun lang ang makakapagpatunay na siya ang tinanggap ng pamilya. Samantala makalipas ang ilang sandali ay nagtagpo si Tino kasama sina Gilbert at Ruda at ito ang tanging dalawa na pumayag na samahan siya para habulin si Cry. Paglabas nila ay nagulat si Tino nang marinig si Arnold na nagsabing kailangan din nilang mapupuntahan agad si Miltrukos, doon niya naintindihan na pareho pala sila ng layunin. Samantala sa loob ng clan ay iniisip ng lahat na ang sinasabing bakasyon ay tiyak na napupuno lang ng mga pagsubok at hindi totoong pamamahinga. Ngunit nang malaman nilang ang Moldition cult ay makipaglaban sa mga natitirang kasapi ng Tore Akasha, labis silang nagulat at naapektuhan dahil inakala nilang lahat ito ay bahagi ng plano ni Cry. Habang nasa biyahe naman si Cry sakay ng kanyang karwahe ay nakangiti siyang nag-iisip ng tungkol sa magandang bakasyon na hinaharap niya, alam niyang dapat siyang umiwas sa teritoryo ng pamilya Gladys dahil masyadong malapit ito sa lugar na gusto niyang pagbakasyonan. Ang tanging hangad niya ngayon ay huwag siyang mapansin at sana'y walang makaalam na naroon siya malapit sa kanilang lupain. Pagkalipas ng ilang oras ng biyahe ay nagdesisyon silang magpahinga ng sandali at si Liz ang humahabol kay Tino dahil kailangan pa rin nilang magpatuloy sa pag-ensayo. Pero bago nito ay kasama niya si C3 para hilingin ang isa sa mga tag-asalo ng kidlat nito na ikinagulat ng babae. Pero ibinigay niya pa rin ito at lumabas ang ating bida mula sa karo habang pinapanood kung paano nagsimulang tumakbo ang dalawang babae. Pero nang mapansin niya na nahihirapan si Tino ay inalok niya itong tulungan sa maskara na mas lalo lang itong natakot at mas pinili nitong hayaang tamaan siya ng mga kidlat na inihahagis ni Liz. Samantala sinabi ni C3 sa ating bida na hindi siya dapat mag-alala dahil meron naman siyang ilang mga nakakagamot na potion, kahit iniisip lang niya na dapat sila ay nasa bakasyon. Maya-maya habang tumatakbo sila palayo sa ulan ay nakikita kung ano ang nangyari kay Tino. Ipinaalala ng ating bida kina Alicia at C3 na sa panahon ng bakasyon ay ipinagbabawal ang pag-ensayo o paggawa ng potion, dahil ang dapat ay pumunta sila para mag-enjoy at anumang aktibidad na makakatulong para maging mas malakas ay ipinagbabawal.
Pero ang mga babae ay iniisip ito bilang pagsubok mula kay Cry upang ang kanilang buhay ay mas mailagay sa panganib kung hindi nila kayang masanay ng sagad ang kanilang mga kakayahan. Samantala ay masaya si Chloe dahil magandang ideya na sumama sa grupo ni Arnold dahil sa daan may ilan ding mga halimaw, habang masayang masaya si Arnold dahil alam niya ang lugar kung saan papunta si Miltrukos dahil iyon ang pagkakataon niya para maaabutan ito. Pagkalipas ng ilang sandali sa lungsod ng Ellen ay todo puri ang ating bida kay C3 dahil nagkaroon siya ng isang hideout na kasing komportable nito, pero inamin niya na ito ay isang sekreto na base para lang kung sakaling kailanganin at bukod pa dito, kasama si Lee ay mas malaya sila at hindi nila kailangang laging nakaalerto sa panganib. Pero si Liz ay nagsimulang suriin ang mga gamit na nandito at nakakita siya ng isang vault na may mga potion at ilang mga lingiri na ikinahiya ni C3. Habang napapansin ng ating bida na natatakot pa rin si Tino, pero inamin niya na hindi siya dapat mag-alala dahil nasa bakasyon sila at hindi na siya mapapahamak. Isang bagay na hindi pa rin niya kayang paniwalaan, pero sa sandaling iyon may ilang kidlat ang bumagsak sa ilang mga bahay ng lungsod at isang alarma ang humandar na ikinatakot ng mga babae, habang sinasabi ng ating bida na dapat itong maging isang natural na bagay at hindi sila dapat mag-alala dahil ang mga kabayo siguradong aasikaso nito. Samantala si Arnold kasama ang iba ay namamangha dahil ilang kidlat ang bumagsak sa mga bahay at may iba nang nagliliyab, pero sinabi ng isang kabalyero sa kanila na dapat silang umatras dahil isang elemental ng kidlat ang nasa ibabaw ng lungsod. Nakagugulat para kay Arnold at sa kanyang mga kasamahan, dahil mas mapanganib pa ito kaysa sa dragon na nakalaban nila kamakailan, kahit na nang mapansin nila ang tapang ni Chloe at ng ibang mga lalaki sinabi nila na dapat silang lumaban, dahil maaari silang mabuhay hanggang dumating si Miltrukos upang tulungan sila dahil hindi sila naniniwalang kaya nilang manalo ng mag-isa. Sa ganitong paraan nagsimula sila ng isang mabangis na laban-laban sa elemental na iyon, habang ang ating bida ay simpleng nag-e-enjoy sa isang paliligo na napaka-komportable at napakatahimik at doon ay nagre-relax ng lubusan. Pero hindi maintindihan ni Arnold kung bakit hindi dumarating si Miltrukos. Kahit matagal na silang nakikipaglaban at napansin niya na ang iba ay sobrang pagod na, pero lalo tumaas ang galit niya dahil nang kailangan niya ang tulong ng 1,000 trukos ay wala ito. Kaya sakay ng kabayo nakatalon siya ng sobrang taas at tumama ng malakas sa elemental at tinapos ito. Kinabukasan ay lumabas ang ating bida mula sa bahay at namangha sa pagkawasak at pinsalang ginawa ng elemental. Kaya ipinaliwanag ng isang kabalyero sa kanila ang lahat ng nangyari at namangha ang mga babae dahil dapat ay isang mabangis na labanan iyon. Isang bagay na tinanggap ng lalaking iyon, pero inamin niya na isang grupo ng mga mangangaso na dumaraan sa lungsod ang siyang lumaban at salamat sa kanila ay walang naging biktima, na ikinatuwa ng ating bida dahil salamat sa panghihimasok ng mga mangangaso ay nakatulog siya ng mahimbing. Pagkalipas ng ilang minuto ay inabisuhan ni Chloe si Arnold na ayon sa lahat ay lumabas na si Cry ilang sandali na ang nakalipas mula sa lungsod dahil ayon sa usapan niya sa isang kabalyero, nakita nito ang isang grupo na dapat ay grupo ni Cry. Pero ang mas nakagugulat ay ayon sa kanilang napag-usapan, sinabi ni Cry na nagpapasalamat siya sa mga mangangasong nagligtas sa lungsod dahil pinayagan nila siyang makatulog ng mahimbing na sobrang ikinagalit naman ni Arnold. Dahil kung ganoon ay alam pala ni Miltrukos na sinusundan siya kaya hindi ito lumitaw dahil ipinasa niya ang lahat sa kanila. Kaya iniutos niya sa kanyang grupo na umalis agad upang habulin ito at ang ating bida naman, nakikita na si C3 at Lee ay patuloy pa ring nagtatalo kung sino ang sasama sa kanyang tabi at maging si C3 ay nagbanta ng isang potion para tumawag ng isang halimaw. Kinuha ng ating bida ang bote at sinabihan sila na ipinagbabawal din na mag-away sa isa't isa. Dahil sa ngayon ay dapat silang mag-focus sa pagdating sa gula, kahit hindi maintindihan ng mga babae kung bakit pupunta sila roon at sinabi ng ating bida na doon may mga pinakamahusay na matatamis na maaari nilang matikman, pero para kay Tino hindi ito sigurado at tinatanong niya kung anong klaseng mga halimaw ang kanilang mahahanap, habang ang bote na hawak ng ating bida ay nag-activate na pula sa gitna ng kalsada. Pagkalipas ng ilang oras dumating sila sa gula pero napansin nila na may ilang mga bandila at ang mga gwardya ay mas alerto, kaya kinausap nila ang isang kabalyero upang tanungin kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag nito na isang grupo ng mga orc ang nagkampo sa mga bundok, kaya kung makatanggap sila ng isang pag-atake ay mawawasak ang lungsod at pinatitibay nila ang kanilang depensa hanggat maaari.
Pero ang ating bida ay tumatawa lamang sa nakikita kung paano nagpapanggap sina C3 at Liz na parang mga inosenteng babae, habang iniisip ni Tino na iyon ang totoong intensyon ni Cry, dahil dinala sila para lumaban-laban sa mga orc at nang sabihin ng ating bida na kinabukasan ay pupunta sila para kumain ng ilang mga tsokolateng panghimagas, inisip niya na iyon ang codename na binibigay niya sa mga halimaw na iyon. Pero inaalalayan siya ni C3 at Liz dahil hindi palaging nagkakaroon ng pagkakataong makatanggap ng imbitasyon mula sa maestro, nang gabi ring iyon habang ang mga katulong ni C3 ay nagkakampo, patuloy silang natatakot sa pagkarinig kung paano umuusad ang mga ogre mula sa mga bundok. Pero si Kilkel na inis dahil hindi pa siya nakakapatay ng anumang halimaw ay lumipad sakay ng Griffon, at pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating siya sa mga bundok na kung saan nagsimula siyang lipulin ang lahat ng mga orc na natatagpuan niya, na ikinagulat ng hari ng mga halimaw na iyon nang makita ang tindi ng pag-atake sa kanila at iniutos niya ang pag-atras. Si Arnold naman ay huminto sa daan kasama ang kanyang mga kasama dahil nakita nila ang bote ng potion para magdala ng mga halimaw, pero kahit na mukhang tapos na ang epekto hindi pa rin sila makapagtitiwala at bigla nilang napansin ang isang stampede ng mga orc. Ito ay yung mga tumatakas mula kay Kilkel, pero napansin nila na mga sugatan ang mga ito at inutusan ni Arnold na maging alerto dahil maaari silang maging unpredictable, habang ang ating bida ay nagtapos ng isang masarap na paligo at pagkatapos ay kumain ng kaunting ice cream. Ibinigay niya pa nga ng kaunti kay Tino kaso tumanggi na siyang kumain nito, habang paulit-ulit sa kanyang isip na iniisip niyang ang mga orc ang mga matatamis na gusto ni Cry pero sa realidad ay hindi ito pinapahalagahan ng ating bida at uuwi na siya para magpahinga, kahit na sina C3 at Liz ay hindi siya hinahayaan dahil pareho silang gustong manatili ngayong gabi upang bigyan siya ng kasama. Samantala, patuloy na nakikipaglaban sina Arnold at ang kanyang mga kasama laban sa mga orc at nang akala nila ay matatapos na sila ay napagtanto nila na sa langit ay lumitaw ang isang elemental ng apoy, na nagpapagalit lalo kay Arnold dahil laging may nangyayaring pumipigil sa kanyang layunin. Kinabukasan ang ating bida ay nasa isang ice cream shop kasama si Tino, na tumitingin na natatakot sa lahat ng direksyon at inaasahan na lilito ang mga orc sa sorpresa pero sinubukan siyang kausapin ni Cry dahil nalulungkot siya na sina C3 ay masyadong mahigpit sa kanya, pero sumagot lamang si Tino na hindi iyon mahalaga at inamin niya na ang pinaka-nababahala niya sa sandaling ito ay kung kailan lalabas ang mga orc na ikinalilito ng ating bida. Pero may ilang mga babae na dumating sa katabing mesa at narinig ni Tino kung paano nila binanggit na ang grupo ng mga orc ay nilipol ng isang grupo ng mga mangangaso, kaya naunawaan niya na talagang nasa bakasyon sila at humingi siya ng tawad kay Cry dahil inakala niya na ang lahat ay isang pagsubok at na hindi siya maaaring mag-relax, pero ipinangako niya na mula sa sandaling ito ay magtitiwala siya sa kanyang salita at hindi na muling magdududa. Pagkalipas ng ilang minuto sa pasukan ng lungsod sina Arnold kasama ang kanyang grupo ay tinanggap bilang mga bayani, dahil iniligtas nila ang lungsod mula sa mga orc na ikinagulat ng buong grupo dahil napakaraming tao ang sumasalubong sa kanila na may mga parangal. Samantala ang ating bida kasama ang mga babae ay nagtatanong kung ano ang maaaring nangyari at sinabi ng isa sa mga tao na sila ang mga bayani na tumapos sa mga orc, na ikinatakot ni Akriye nang makita niya si Arnold kaya't sinabi niya sa mga babae na umalis agad mula roon, pero tumalon si Lee sa gitna ng karamihan at kinuha ang atensyon ni Arnold. Pero tinutokso niya ito na sila ay mga ordinaryong orc lamang at hindi niya dapat masyadong ipagmalaki ang tagumpay na iyon, samantala ay sinubukan ni Arnold na habulin ang ating bida, pero hinaranggan siya ng karamihan at naungusan siya ng mga tao. Makalipas ng ilang sandali, kinausap ni Cry ang mga babae dahil hindi niya inaasahan na susundan sila ni Arnold at sinabi nila na siguradong susubukan nitong maaabutan sila, pero iniisip ng ating bida na dapat niyang iwasan ang mga pangunahing daan upang hindi nila ito makakasalubong. Kaya sinabi niya na pupunta sila sa mga bundok ng Garrett upang kumuha ng likong ruta at isang pahinga, na ikinatuwa ni na C3 at Liz dahil magsisimula ang tunay na bakasyon at habang mas natatakot si Tino dahil sa mga bundok na iyon ay may mga napakadelikadong halimaw at malinaw na tama siya, dahil bibigyan siya ng isang pagsubok habang iniisip lamang ni Cry na makatakas mula kay Arnold at sa mga responsibilidad. Pagkalipas ng ilang oras ay umuusad na sila sa mga bundok ng Garretts, kung saan maraming mga mapanganib na halimaw ang nakapaligid at si Tino na kasama ang mga katulong ni C3 ay sobrang takot na iba kay Kilkil, na talagang nasisiyahan sa pagdaan sa lugar na ito.
Si Eerie naman ay ipinaliwanag sa ating bida na napabalita na sa mga bundok na ito ay naninirahan ang mga higanteng demonyo na hindi masyadong nalalaman, dahil halos walang nabubuhay matapos silang atakihin at ito ay medyo nakakatakot, pero nang makita niyang gusto niyang lumaban ay sinabi nitong maaari niya itong gawin, dahil ito ay tungkol sa mga halimaw at hindi ito binibilang bilang karahasan na ikinatuwa ng husto ng babae at inimbitahan niya si Tino. Pero tumakbo naman siya ng desperado nang makita niyang muli siyang inalok ni Cry ng maskara. Pagkalipas ng ilang oras ay nagpahinga sila matapos ang isang mabuting pag-inat kahit para kay Cry ito ang tunay na bakasyon, at ang mga driver ng Carro ay namangha na ang daan ay nahahati sa dalawa. Kahit napakalinaw na ang palaso na nagpapakita sa kaliwang daan at siyang mas maganda sa dalawa ay isang malinaw na bitag ng ilang mga tulisan, pero sinabi ng ating bida na dapat dumaan sila mismo sa lugar na iyon dahil para sa kanya iyon ang pinakamagandang opsyon. Samantala si Arnold at ang kanyang grupo ay nagtatanong kung paano sila nagkaroon ng ganitong kamalas pero sinabi ni Eva na posibleng sinusubok sila ni Miltrukos, dahil kilala siyang gumagamit ng libo-libong pagsubok upang tulungan palakasin ang mga mangangaso at nainis si Arnold sa mismong pag-iisip nito. Ang ating bida naman ay sinabi sa kanyang mga kasama na magkakamp sila sa lugar na ito dahil hindi pa sila nakakakita ng mga halimaw at umaasa siyang makakaalis sila agad sa mga bundok na ito, kaya hinati nila ang mga gawain at nagdesisyon si Lee na tulungan siya upang pumunta at kumuha ng kaunting tubig. Kahit na natapos siyang namimingwit sa isang medyo kakaibang paraan, pero pagkatapos ay kinausap niya ang ating bida at inamin na gusto niya talagang maging nasa tabi niya at dahil dito mas lalo siyang magiging malakas, nagpangako pa siya na mas masipag siyang mag-ensayo kasama si Tino para maging mas malakas din ito at nang ang paligid ay punong-puno ng damdamin, nainis si Liz dahil may isang pagsabog na umistorbo sa kanila. Kaya umalis siya habang sa kampo ay nakikipaglaban sila laban sa isang demonyo, na sinubukan ni Tino na patumbahin ngunit mas mabilis ito at nawalan siya ng proteksyon, at si Liz ang dumating at pinrotektahan siya bago siya tamaan ng direkta. Pero kinumpirma ni C3 na ito ay isang higanteng demonyo na ikinatakot ng ating bida na sakto namang dumating, pero sinabi ni C3 na lahat ay ayon sa kanyang plano dahil naintindihan niya na pumasok sila ng sinadya sa teritoryo ng demonyong iyon, na matagal na palang sumusunod sa kanila. Kaya nang umatake ang higanteng demonyo ay pinigilan ni Liz ng madali ang batong inihagis nito at galit na binato ang batong iyon ng buong lakas na ipinailalim ang demonyo sa isang bundok, at sinabi ni C3 na hindi ito masyadong makakatulong dahil ayon sa nalalaman ay ang mga halimaw na iyon ay immune sa pisikal na pinsala, kaya siguradong susubukan nitong muling umatake sa kanila. Sinabi ni Cry na pinakamabuti ay umalis sila upang hindi na muling harapin ito, isang bagay na sinang-ayunan ni Liz dahil mukhang marami pang kailangang matutunan si Tino upang maging mas malakas. Si Arnold naman ay nakarating sa sangandaan at nainis dahil iniwan niya ang isang inskripsyon na tinuring bilang isang hamon, pero pagkatapos ay iniutos niya sa lahat na magpatuloy dahil wala siyang pakialam kung sila ay sinusubok ni Miltrukos. Samantala ang ating bida ay nasa loob ng Carro at inanunsyo ni Liz mula sa labas na tila sinusundan sila ng demonyo kahit hindi nila ito makita, samantalang ipinaliwanag ni C3 kay Cry na ang mga higanteng iyon ay nasisiyahan na pahirapan ang kanilang mga biktima. Kahit maaari nila itong lituhin at ilihis gamit ang isang pantawag o bitag na tao, na ikinatakot ni Tino at ng mga katulong ni C3 habang ang ating bida ay hindi masyadong sang-ayon sa planong iyon at nagtanong kung wala bang ibang opsyon, kaya sinabi ni C3 na maaari nilang ipalaban ang demonyo laban sa isang napakaraming halimaw. Kahit hindi ito ganap na sigurado dahil inamin niyang kung hindi pabor sa kanila ang hangin, ang potion na iyon ay maaaring magdulot na ang mga halimaw ang umatake sa kanila, pero sinabi ni Cry na maaari nila itong gawin dahil hindi siya naniniwalang magiging ganoon sila kamalas. Kahit sinabi ni C3 na lahat ay ayon sa plano dahil pagkatapos tapusin ang mga halimaw, tila ang demonyo ay hindi na muling lumapit at pansamantala ay maaari silang magkampo ng payapa. Samantala ay nakita ni Cry na si Tino ay sobrang takot pa rin kaya't lumapit siya rito at ibinigay ang maskara, dahil inamin niyang napansin niya ang dami ng responsibilidad nito at nais niyang magamit niya ang artifact na ito kung kinakailangan. Eksaktong nang ang mga katulong ay natakot dahil sa alagang hayop na umuungol sa kanila at isa sa kanila ang ipinadala para kumuha ng kaunting tubig, pero nang makita niyang si Cry ay nakikipag-usap kay C3 at tumatanggap ng isang susi, naisip niyang ito ang pagkakataon upang makatakas.
Kasabay nito ay nakita ni Arnold mula sa itaas ng burol ang kampo at malapit doon napansin din ng demonyo ang presensya ng mga tao. Ngunit alam nitong malakas ang mga ito at naisip nitong isang ideya, kaya dumaan ito ng sapat na malapit upang madetect ni Arnold at sinimulan nitong sundan ito dahil inakala niyang si Liz ang nang-aasar sa kanila. Pero ang demonyo naman ay iniisip na kung si Arnold ay makikipaglaban-laban sa mga ibang malalakas na tao na iyon, magkakaroon siya ng pagkakataon upang talunin sila at samantala, napansin ni Cry ang presensya ng isa pang tao at sinabi ni C3 na siguradong si Arnold iyon na sumunod sa kanila na ikinatuwa ni Alice, dahil mukhang nahulog sila sa kanyang pang-aasar at nang mapansin nila na may lumalabas mula sa mga palumpong ay lumapit sila. Kahit nagtataka sila dahil si Arnold ay mukhang medyo kakaiba, na alam ni Cry pero hindi niya masabi kung dahil ito sa pumapayat siya, kakaunti ang suot nitong damit o dahil hindi niya dala ang kanyang espada. Pero sinabi ng demonyo na papatayin niya ito at ito ay nakumbinsi ang ating bida na si Arnold nga iyon dahil lagi niyang sinasabi ang parehong bagay, kahit sinubukan niyang mapakalma ang sitwasyon dahil hindi niya gusto makita ang ganitong asal at yumukod pa siya para pakiusapan itong huminto dahil sobrang nalilito siya. Pero narinig niya ang sigaw ni Arnold na puno ng galit dahil isang insulto na ikumpara siya sa halimaw na iyon, kaya naglunsad siya ng isang malaking atake laban kay Cry, kahit na isang anino lamang ito dahil naitaboy iyon at kasabay nito si Kikil at ang mga babae ay pinalilibutan ang demonyo dahil wala silang balak na hayaang makatakas ito, sinisimulan ang isang laban habang sinabi ni Cry kay Arnold na niloko sila ng demonyo. Pero galit na sumagot ang lalaki na siya lang ang niloko at hindi niya matanggap na nahulog siya sa isang napakababa na panlinlang. Pero ang ating bida nang makita na si Tino ay malapit ay lumapit sa kanya para protektahan siya upang hindi siya masaktan, na ikinagulat ng babae habang iniutos ni Arnold na umatake siya dahil palagi itong tumatakbo at gusto niya itong makita na gumamit ng espada. Pero sumagot si Cry na hindi siya gumagamit ng espada dahil hindi niya kailangang gawin ito at ang kanyang mga salita ay ikinagulat ni Tino dahil sa kumpiyansa. Pero sa isip ni Cry alam niyang tapos na siya dahil hindi niya kayang lumaban-laban kay Arnold. Pero ang mga salitang iyon ay nagbigay inspirasyon kay Tino upang lumaban at tinamaan niya ng malakas ang lalaki na ipinapadpad siya sa malayo gamit ang isang sipa. Hindi maintindihan ni Arnold kung bakit siya nakikipaglaban sa kanya, pero sumagot siya na hindi niya hahayaan na saktan niya ang kanyang maestro na kanyang pinagtitiwalaan, kaya pinoprotektahan niya ito at ipinakita niya ang maskara na ibinigay sa kanya, dahil kung naniniwala itong magiging malakas siya at kung ganoon magiging malakas siya. Kaya inactivate niya ang maskara kahit sa pagkakataong ito ay hindi niya pinayagang mapasok siya, kundi gagamitin niya ito bilang isang kasangkapan, inactivate ang manual mode at nagulat si Cry nang makita na ang kanyang anyo ay lubos na gumanda. Maging nakakuha siya ng napakalakas na lakas na nagbigay ng malaking pangkamangha kay Liz, pero si Tino ay tumira sa pag-atake ng buong lakas na mayroon siya at pagkalipas ng ilang oras, nagising ang babae na nalilito na nagtatanong kung ano ang nangyari at sinabi ni Cry na naglalakbay na sila at hindi niya kinaya ang lahat ng lakas ng maskara, kahit dahil din ito sa napakalakas na puwersa ni Arnold na madaling nalampasan si Tino. Pero sa kaso ng demonyo sina Liz at C3 ay nagawang talunin ito ng ilang beses, kahit hindi ito tumitigil sa muling pagkabuhay at sa huli hinayaan nila si Arnold kasama ang iba ang mag-asikaso nito, pero mukhang tatagal sila ng kaunti bago nila muling masundan si Cry. Humingi ng paumanhin si Tino dahil nabigo siya sa layunin niyang protektahan siya habang sinabi ni Cry, walang masama sa matalo dahil mismong si Liz ay ilang beses ding natalo bago siya naging kasing lakas ni Silvio ngayon, na lubos na nagbigay lakas kay Tino na nagtanong kung maaari ba siyang sumali sa mga pinahihirapan na kaluluwa kapag siya ay mas lumakas. Kaya ipinangako ito ni Cry at nagtanong siya ng isang huling bagay, dahil may duda siya kung may nawala na ba si Cry kahit minsan na mariing itinanggi nito. Si Arnold naman ay nakatingin sa tanawin matapos tapusin ang demonyo na nagbigay sa kanila ng malaking hirap para talunin, kahit na naging kapalit nito ang pagkawasak ng kanilang carro subalit alam ni Eva na bawat isa sa kanila ay naging mas malakas habang tinatapos nila ang mga halimaw at inililigtas ang marami. Kaya sigurado siyang nasa ilalim sila ng 1,000 pagsubok ni Miltrucos na ginagawang parang sumasayaw sa palad niya. Pero iginiit ni Arnold na kailangan nilang puntahan si Miltrucos kaagad at sinabi ni Eva na may ideya siya kung saan sila maaaring naroon sa ngayon,
Pagkalipas ng ilang oras ay nakarating sila sa palasyo ng gabi dahil sinabi ni Eva na si Miltrukos at ang kanyang grupo ay taon nang sinusubukang lampasan ang isa sa mga palapag ng lugar na ito, kaya nagsimula silang makipaglaban para hanapin ang ating bida. Samantala si Cry at ang mga babae ay talagang nakarating sa mga hot spring upang makapagpahinga. Ang ating bida naman ay lubos na nag-enjoy sa katahimikan ng mga hot spring na iyon dahil halos private ang lugar para sa kanya, dahil kakaunti lamang ang pumupunta sa lungsod dahil sa takot sa mga halimaw sa lugar. Isang impormasyong ibinigay ni C3 pero para sa ating bida ay perpekto iyon dahil walang istorbo, at habang nag-enjoy siya sa kanyang paligo at nagsimula siyang nakakarinig na may kumakanta na ikinagulo ng kanyang isip, nang lumapit siya sa kalapit na paliligo ay nabigla siya dahil nakita niyang may isang dragon na naliligo sa gitna ng hot spring. Pero bukod pa dito ay nakapagbalik ito ng alaala noong oras na hiniling sa kanya na pumunta upang manghuli ng dragon ng hot spring, na binaliwala niya dahil hindi niya akalaing totoo at ngayon narito siya at hindi makapaniwala na talagang mayroong dragon ng hot spring. Ang akala niya na ang totoo ay alaga ng lugar at napaupo siya sa parehong lugar nang hindi niya alam, na ang dragon na iyon ay isang nilalang na kinatatakutan at kilala dahil sa pagiging sinumpa. Samantala ay tinutulungan ni C3 si Tino dahil mayroon siyang espesyal na sabon na siya mismo ang gumawa at sigurado siyang magugustuhan ni Cry ang amoy na may iwan nito. Pero bigla nilang narinig ang sigaw ng ating bida na takot sa dragon na ito, dahil nakaligtas siya sa unang atake dahil may suot siyang singsing ng proteksyon, pero hindi niya alam ang dapat gawin at sakto namang dumating sina Tino at C3 na nabigla rin sa makita ang isang dragon sa gitna ng hot spring. Pero hindi maintindihan ni Tino kung bakit sila tinawag at sinabi ni C3 na lohikal lamang na kayang pangasiwaan ni Cry ang isang napakahinang halimaw, pero kung tinawag sila dapat ay isang pagsubok ito upang tulungan si Tino, kahit nagulat ang babae dahil ayaw niyang lumaban at si C3 naman ay tinawag ang dragon dahil inamin niyang si Tino ang magiging kalaban nito. Nakakahiya at mas nagpapanik kay Tino dahil kailangan niyang gumalaw ng mabilis at umiwas sa tama. Pero hindi niya iniisip na kaya niyang lumaban at gumamit ng tuwalya sa parehong oras, kahit hindi rin siya pwedeng mapahiya sa harap ng kanyang maestro at umatake siya ng buong lakas. Pagkalipas ng ilang minuto ay tinutokso ni Lee ang dragon na walang malay, dahil inamin niya na ito ay isang sanggol lamang ng totoong dragon ng hot spring, kahit ganoon ay binati niya ang kanyang kapatid dahil ngayon ay isa itong tunay na tagapaksa ng dragon at nagsimula silang mag-isip kung ano ang gagawin sa halimaw, dahil maaari nila itong lutuin sa teriyaki o bilang mga brochettes. Narinig ito ng dragon at naintindihan kaya napuno ito ng matinding takot, pero ang ating bida naman ay sinabi na hindi magandang ideya na kainin ito at ang dragon na lubos na nagpapasalamat ay niyakap siya na ikinagulat ng lahat dahil tulad ng inisip nila, si Cry ay isang Diyos na kayang paamuin ang isang dragon. Ilang minuto pagkatapos ay lumapit ang isa sa mga katulong ni C3 sa ating bida at sinabi sa kanya na hindi siya makakatakas dahil natakot siya nang makita kung paano pinapasunod ni Cry ang dragon, pero inamin niya sa dalawa pang lalaki na tumakas sila at papunta na sila sa teritoryo ni Gladys. Kaya nagpasalamat ang ating bida sa pagbibigay ng impormasyon at inamin na pakakawalan niya rin naman ito, kaya sinabi niya na malaya na ito na gawin ang gusto niya na mas lalo pang ikinagulat ng lalaking iyon. Pagkalipas ng ilang oras ay lumabas ang ating bida upang maglakad sa lungsod at nakita ang ilang mga construction na hindi pa natatapos, kaya ipinaliwanag ni C3 na dahil sa mga tulisan ay maraming bagay ang nanatiling hindi pa natatapos at maraming mga tindahan ang nagsara. Isang bagay na hindi maintindihan ng ating bida dahil dapat ay tumulong ang isang grupo ng mga mangangaso sa kanila, kahit hindi nila iyon magawa dahil sila ay nasa bakasyon. Habang naglalakad sila ay napadaan sila sa isang kainan kung saan bumili sila ng ilang matatamis na tumutukoy sa mga dragon ng hot spring. Ayon kay Cry ay mula sa mga tao sa ilalim ng lupa na kahit habang iniisip ng ating bida ang lahat ng mga ito, eksaktong nagkaharap sila ni Arnold at nabahagyang sugatan at nang makita niya ang ating bida ay hindi niya mapigilan mapuno ng galit, ngunit agad siyang nawalan ng malay dahil wala na siyang lakas. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagtipon sila kasama ang natitirang grupo kung saan inamin ni Eva na nakarating sila sa ikasyam na palapag ng palasyo ng gabi, ngunit naniniwala pa rin sila na iyon ang pinakamagandang paraan upang matagpuan si Cry at pagkatapos nilang talunin ang ilang mga halimaw ay nakaharap nila ang mga phantom sa ikasyam na palapag, na mas mapanganib kaysa sa kaya nilang harapin.
Dahil sa pagsisikap ni Arnold ay nagawa nilang magtago sa mga bangkay ng ilang mga halimaw kaya nakaligtas sila, kung hindi dahil kay Arnold ay tiyak na namatay silang lahat kaya't tinanong ni Eva si Cry kung maaari niya silang patawarin at huwag nang bigyan pa ng higit pang pagsubok. Kahit ang ating bida ay sumagot na hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila at nang makita ang kanilang pakiusap ay nangako na wala nang gagawin pa, dahil mananatili silang payapa kahit sa isip niya ay wala siyang ideya kung bakit nila iyon hinihiling. Habang si Eva naman ang nag-abot sa kanya ng dokumento na ipinadala ng guild upang makapasok siya sa teritoryo ni Gladys, na nirebisa ni C3 at tulad ng inaasahan niya ito ay isang kahilingan upang tapusin ang mga tulisan ng Parchill, isang grupo na higit sa 100 mga bayaran na mandirigman na napakatuso at hindi nakikipaglaban kung alam nilang matatalo sila. Pero sinabi ni Cry na hindi niya tatanggapin ang kahilingan na ito at si Eva kasama ang lahat ay nagtanong na natatakot kung ano ang dahilan, ngunit hindi hinayaan ni C3 na magsalita si Cry at sa halip sinabi niya na kung ang mga tulisan na iyon ay ganoon katalino, sigurado silang umalis na sila sa teritoryo dahil alam nilang dumating si Miltrukos. Kahit sumabay si Cry sa sinabi ng mga babae dahil ayaw rin niyang lumaban at mas gusto niyang magpahinga sa abot ng kaya niya, samantala ay nanaginip si Arnold ng maraming multo at mga halimaw na may mukha ni Cry kaya nagising siyang natatakot at narinig niyang pinag-uusapan ng mga kasama niya si Miltrukos dahil sa wakas ay nalutas na ang buong sitwasyon. Pero si Arnold sa halip ay lumabas ng bigo at nahihiya dahil ang palapag na iyon ay nagpakita ng lakas ni Cry at habang sinusubukan niyang umabot sa parehong antas ay inilagay niya sa panganib ang kanyang mga kasama, kaya nagsimula siyang maniwala na wala na siyang kakayahang maging isang mangangaso at naniniwala siyang mas mabuti nang magretiro. Pero nakita niya ang isang napakatahimik na lugar at nagdesisyon na pumasok upang makapag-relax sa isang magandang hot spring, pero nagulat siya nang makita na ang ating bida ay nandoon na at lubos na nagre-relax at nagsimulang mainis dahil hindi niya matanggap na patuloy siyang tinalo at nalalampasan. Samantala ay hindi alam ni Cry kung ano ang sinasabi niya, pero si Arnold na puno ng galit ay winasak ang isa sa mga pader ng lugar at nagbabala na hindi siya kailanman magre-retiro at kung kinakailangan ay magsisimula siya mula sa simula, pero ang layunin niya ay palagi niyang malalampasan ito at pagkatapos ay umalis. Habang si Cry ay sobrang masaya dahil mayroon na naman siyang hot spring na para sa kanya lamang, pero bumalik si Arnold sa kanyang grupo at sumigaw na oras na upang bumalik sa pag-ensayo, dahil hindi sila maaaring sumuko dahil lamang sa isang pagkatalo at ito ay nagbigay ng malaking pagmalaki sa kanila dahil ang kanilang leader ay bumalik na muli sa dati niyang sarili. Nang gabing iyon ang ating bida pagkatapos lumabas sa hot spring, ay nakita kung paano lumiwanag ang isang butas at isang napakatakot na babae ang lumabas mula roon, pero sinabi lang ni Cry na inaantok siya at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad na binabanggit na bukod sa mga dragon, ngayon mayroon na ring napakakakaibang mga babae at sa sandaling iyon ay hinawakan siya ng babae at dinala siya sa ilalim ng bangin. Kinaumagahan sinabi ni Tino nang may takot sa ibang mga babae na hindi ang maestro ang nasa kanyang silid at hindi siya bumalik mula sa hot spring. Sumagot sina C3 at Liz na dapat ay mas magtiwala siya kay Cry na medyo nagpapakalma kay Tino, pero may isang babae ang lumitaw sa pintuan at agad siyang nag-alarma dahil alam niyang isa itong Shinobo. Kaya napansin nila kung paano lumitaw ang isang armor at ilang mga clone ang nabuo na pinalilibutan sila, pero maging sina Kilkel at Nomi ay dumating sa hall upang tulungan sila at kahit ganoon, nang makita nilang may mga bihag ang mga babae ay sumuko sina C3 at Lee na ikinagulat ng husto ni Tino. Hindi niya maintindihan kung paano sila natalo ng ganoon kadali, samantala ay nagpaalam si Arnold kay Gilbert na magsasanay pa rin sila upang balang araw malalampasan si Miltrukos, dahil nagtitiwala siyang magiging mas malakas siya at sa kanila napansin ang ilang kakaibang tao pero inatake sila at nagsimulang lumabo ang paningin ni Arnold, nawalan ng malay matapos makatanggap ng sugat na ayon sa isa sa mga bandido ay kaya ring pumatay ng mga halimaw na may mahika. Pagkaraan lamang ng ilang segundo, isang pader ang pumapalibot sa buong lungsod at inanunsyo ng mga bandido na dumating sila upang tapusin si Miltrukos at ang kanyang grupo dahil ang leader ay umamin na minsan inisip niyang dapat silang tumakas, pero nakinig siya sa kanyang tagapayo at nalaman na hindi sila ganoon kalaki, dahil nahuli nila ang dalawang miyembro ng grupo ni Miltrukos na sa katotohanan ay ang mga katulong ni C3 na tumakas. Pero ngayon kumpiyansa silang kaya nilang palakihin ang kanilang grupo at nainis ang leader nang malaman niyang isang babae ang nakatakas, pero iniutos niya na huwag hayaan na may kahit sino pang makatakas at nang dalhin nila ang akala nila ay si Miltrukos,
binugbog niya ito dahil isa lamang itong impostor at hindi sila madidiskubrehan ng ganoon. Pero dahil hawak nila sina C3 at Liz at sigurado sila na si Miltrucos ay nasa isang parte ng lungsod at tungkulin nilang hanapin ito, pagkalipas ng ilang oras ay kinausap ni C3 si Liz dahil lahat ng mga mamamayan ay pinagsama sa malaking hall na ito at hawak nilang lahat sila bilang mga bihag, kahit inamin niyang nagulat siya sa bilis kung paano sila kumilos. Tinanong ni Gilbert kung ano ang gagawin nila ngayon dahil si Cry ay hindi lumilitaw at wala rin si Chloe subalit bukod pa doon, si Arnold ay sobrang apektado ng lason at si C3 ang siyang sumipa sa kanya habang siya ay nagpapaligalig sa sakit dahil sa makakatulong iyon, pero umaasa lamang siya na si Cry ay agad na darating para iligtas siya. Samantala ay nagising ang ating bida sa gitna ng kuweba at kitang-kita ang takot niya habang nakikita niyang bumabalik ang humanoid na nagdala sa kanya dati kasama ang ilang lalaki ng kanilang lahi. Ilang segundo ang lumipas ay sinamahan na siyang ilabas at natuwa siya dahil may dala siyang artifact para lumikha ng mga ilusyon at inisip ng mga humanoid na iyon na kapareho niya sila. Kaya sinubukan niya silang kausapin pero dahil hindi nila naiintindihan ang kanyang wika, sinubukan niyang magsalita sa wika ng mga ito at nagulat dahil tila naiintindihan nila, kaya't sinunod niya sila at nagulat nang nagsimula silang tumawid sa isang tulay sa ibabaw ng lawa ng lava. Pero bukod pa doon ay nakita niya ang ilang mga konstruksyon at naunawaan niya na sila ang mga underground na naninirahan sa ilalim ng lungsod, habang ang leader ng mga bandido sa ibabaw ay nainis dahil hindi nila makita si Miltrucos at kailangan nilang pilitin itong magpakita kaagad. Ang ating bida naman ay hindi maintindihan kung bakit siya iniwan sa harap ng isang napakalaking mandirigma, na tila gusto siyang patayin at kahit sinubukan niyang panatilihin ang kapayapaan at sinabi niya ito, hindi niya ito nakumbinsi kaya't isa sa kanyang mga singsing ay humaharang sa suntok ng nilalang na iyon at gumamit si Cry ng isa sa kanyang mga artifact para e-freeze ito, na lubos na pinasalamatan si Cry kay Chris dahil binigyan siya ng isang offensive na mahika. Pero sa mismong sandaling iyon ilang humanoid pa ang lumapit at natakot ang ating bida dahil tila ito ay pangalawang ronda, kaya naalala niya na binigyan siya ni C3 ng isang singsing at kahit hindi niya alam kung ano ang magagawa nito, pero ang sitwasyon ay nararapat upang i-activate niya ito at nakapaglabas ito ng gas na ilang segundo pa ay nagpapatibay sa lakas ng mga nilalang na iyon, mas lalo siyang natakot dahil hindi iyon ang epekto na gusto niya. Samantala sa ibabaw ay sobrang inis si Liz dahil hawak sila roon na hindi gumagalaw at gusto niyang lumabas upang makakaligo, pero pagkatapos ay narinig nila na ang leader ng mga bandido ay nagsasalita sa megaphone. Tinatawag si Miltrucos dahil kung hindi siya magpapakita ay magsisimula silang pumatay ng isang bihag bawat 10 minuto. Ito ay sobrang ikinatakot ni Gilbert at ng lahat ng iba pa, habang si Liz ay nagdesisyon na ayaw niyang manatili ng walang ginagawa at madali niyang tinanggal ang kanyang posas, pero tinanong siya ng lahat kung ano ang balak niyang gawin kung sisimulan na nilang patayin ang mga bihag. Sumagot si Liz na hindi siya ang magiging may sala. Eksaktong nang may ilang pagsabog ang gumugulat sa kanila at mula sa lupa nagsimulang lumabas ang mga underworld at sinimulang labanan ang lahat at sinamantala ni C3 ang kaguluhan para palayain ang sarili at bigyan si Arnold ng isang antidote upang alisin ang epekto ng lason, at tumayo ang lalaki ng puno ng gana dahil maaari na siyang lumaban. Maging ang kanyang mga kasama ay ibinigay muli sa kanya ang kanyang espada dahil masaya sila na makita siyang may lakas na muli. Samantala ay inutusan ni Arnold na sundan siya upang makapagbukas sila ng daan sa gitna ng mga humanoid at nang lumabas sila sa gusali, napansin nila ang pagkalito ng mga bandido dahil hindi nila maintindihan kung saan nanggaling ang napakaraming mga underground. Eksaktong isang nilalang na mas malaki kaysa sa lahat ng iba pa ang lumitaw mula sa lupa at nasa ibabaw nito ay ang ating bida at ang humanoid na babae. Kaya ang lahat ng iba pang mga underground ay yumukod sa ating bida at si Liz at Tino ang kumikilala sa ating bida kahit nakasuot siya ng maskara. Pero nagawang intindihin ng bahagya ni C3 ang wika ng mga underground at isinalin niya ang sinasabi ng humanoid, dahil tinawag niya ang kanyang hari na si Akay dahil hinarap at tinalo sila, pero bukod pa dito ay nagpakita siya ng awa at ngayon ay naglilingkod sila sa kanilang bagong amo. Pero nainis si C3 nang makita niya ang pagiging malapit ng humanoid na iyon kay Cry at sinubukan ni Cry na tanungin ang babae kung saan sila pupunta ngayon, pero isinali ni C3 ang sinabi ng ating bida bilang isang direktang utos na patayin silang lahat na ikinatakot ng mga babae dahil imposible na gusto talagang wakasan ni Cry ang mga ito at dapat ay mayroon siyang plano.
Kaya tinawag niya ito at tinanong kung ano ang balak nitong gawin habang binabati siya ng ating bida. Pero hiniling ng humanoid na babae na ipakita niya ang daan at kasabay nito ay nakilala ni C3 ang hiyas sa noon ng babae at naintindihan niyang isa itong prinsesa. Pero kinausap ng ating bida ang prinsesa nang hindi masyadong alam kung ano ang sinasabi niya, dahil gusto niyang ipakilala sa kanya ang kanyang mga kaibigan pero isinalin ito ni C3 bilang isang direktang utos na patayin sila at nireklamo niya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Dahil kung gusto nitong pumili ng babae ay maaari niya namang piliin si C3 dahil ginawa niya ang lahat ng kaya niya at kahit hiniraman pa niya ito ng pera. Subalit naunawaan niyang isa lamang siyang babaero na gustong magkaroon ng sarili niyang kaharian, na ikinagulat ng ibang mga babae at maging ng ating bida dahil napansin niyang sobrang nagagalit si C3. Pero sa mismong sandaling iyon nawala ang ilusyon dahil naubusan ng mana ang ating bida at itinulak siya ng prinsesa dahil hindi niya gusto ang hitsura nito, kaya nahulog si Cry hanggang sa lupa ngunit naprotektahan siya ng kanyang mga singsing. Pero nakita niya si C3 na muling bumati sa kanya habang niyayakap siya nito ng masaya dahil bumalik na siya sa kanyang tabi. Pero ang prinsesa sa halip ay galit na sumigaw sa kanyang mga tauhan na ang hari ay namatay, kaya dapat nilang sirain ang lahat ng umiiral sa lugar na ito na ikinatakot ng lahat, dahil magsisimula ang isang napakadelikadong labanan. Kahit sa malayo ay narinig nila mula sa bulkan ang paglabas ng isang dragon na umuungal ng sobrang inis na mas lalo pang nagpapatakot sa prinsesa. Kaya bumaba siya mula sa kanyang alagad at tumakbo papunta sa ating bida upang yumukod, dahil nakiusap siya na tulungan silang talunin ang Diyos ng masasamang amoy na ikinagulat ng lahat. Samantala si Chloe naman ay nawalan ng malay dahil naghahanap siya ng isang taong makakatulong sa kanila. Pagkalipas ng ilang segundo ang isang hagupit ng singaw na ipinadala ng dragon ay nagdulot ng maraming pinsala sa lungsod, pero ang ating bida ay hindi pa rin alam ang dapat gawin. Si C3 naman ay nakakaramdam ng sobrang selos dahil sa pagiging malapit ng prinsesa kay Cry, pero hiniling ni Cry sa humanoid na bumalik sila sa kanilang mga tahanan sa ilalim ng lupa dahil mas magiging ligtas sila roon. Nagpapagulat ito sa mga babae dahil nakita nila kung paano sinusunod ng mga nilalang na iyon ang utos ng kanilang prinsesa, at inaakala ni C3 na dinala ni Cry ang mga underworld upang talunin ang mga bandido at ngayon dahil sa dragon ay kontrolado niya ang mga ito. Pero si Liz nang makita niyang patuloy na nagbabanta ang dragon ay nagsabi na pupunta siyang harapin ito, pero bago pa makalapit ay narinig nila ang pangalawang pagungal at nakita nila na ang mas maliit na dragon ay nasa harap na ng napakalaking dragon, kahit hindi na may salin ni C3 at si Tino naman ang nag-akala na sila ay ama at anak, kaya nagawa ng mas maliit na dragon na kumbansihin ang kanyang ama na lumipad palayo. Ang mas maliit na dragon ay bumalik sa ating bida at binati siya ng magiliw at sina C3 kasama si Liz ay higit na humanga kay Cry dahil naunawaan nila na ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang kainin ang dragon at na siya ay nakapagtatag ng isang pagkakaibigan, isang bagay na magagawa lamang ng kanilang maestro, habang ang ating bida ay nagulat dahil hindi niya man lang ito naisip. Pero tinanong niya si Cry kung ano ang balak niyang gawin ngayon sa mga bandido na may hawak pa ring maraming bihag sa lungsod na ikinagulat ng ating bida, dahil hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila pero si Tino sa mismong sandaling iyon ay nag-transform sa isang palaka na ikinagulat ng lahat, sinabi ni C3 ng sobrang takot na mukhang galit si Lucia. Eksaktong nang makita ng leader ng mga bandido na marami sa kanyang mga tauhan ay naging amphibio at bukod doon ay nasira rin ang pader na nagprotekta sa lungsod. Dahil sina Hamsem kasama si Luke at Lucia ay pumasok sa lugar ng nagagalit dahil pinapapunta sila ni Cry sa lugar na ito at nakita nila ang dalawang bandido na natitira, na natatakot na nakilala ang mga maskara dahil sila ay parte ng grupo ng mga pinahihirapang kaluluwa. Isang bagay na kinumpirma ni Luke at nireklamo kay Lucia na kulang pa siya ng dalawa para i-transform, pero pagkatapos ay lumapit siya sa kanila dahil iniisip ng mga bandido na kung matatalo nila ang tatlong ito ay makakakuha sila ng mas mataas na kasikatan para sa kanilang grupo. Samantala si Luke ay tinanggal ang kanyang maskara dahil palagi siyang sinasabihan ni Cry na bago lumaban ay kailangan muna nilang makipag-usap. Pero dahil gusto niyang maging pinakamahusay na eskrimador sa mundo, wala siyang gaanong oras para makipag-usap at sa sandaling iyon nawala ng mga braso ang dalawang bandido na ikinatakot nila dahil wala silang nakita na kahit isang pag-atake. Tumakbo ang ating bida papunta sa kanyang kasama upang pagagalitin siya sa ginawa niya, dahil kailangan muna niyang makipag-usap ng maayos bago gumawa ng kahit anong bagay at hiniling na simulan ng pagalingin ang mga ito kaagad.
Pero inakala ni Luke na tiyak ginagawa niya iyon upang maulit ang kanyang atake gamit ang kahoy na espada at mas makapag-practice, kahit sumagot si Cry na hindi siya dapat gumawa ng ganoong bagay muli at ilang segundo pagkatapos, kinausap ni Mastapota si Lucia na tinatanong kung bakit niya ginawang palaka ang napakarami. Sinabi ng babae na hindi siya dapat ireklamo dahil hindi ito makatarungan dahil masyado siyang nagsikap para makakuha ng isang area spell na makakaapekto sa mga pinakamalalakas, kahit hindi niya gagawing palaka ang mga pinakamahihina o ang mga sobrang malalakas. Pero dapat siyang pasalamatan dahil sa sobrang pagsisikap at tinanong ng ating bida kung paano maibabalik ang epekto, kaya sinabi ni Lucia na kailangan lamang patayin ang palaka at maaayos ito na ikinatakot ni Cry pero ilang segundo pagkatapos, bumalik si Tino sa kanyang normal na anyo na ikinatuwa ng ating bida. Umiyak si Tino dahil akala niya ay magiging palaka siya habang buhay. Samantala ay lumapit si Liz sa kanyang kapatid at sinabi na kailangan niyang mag-ensayo ng mas malakas hanggang sa hindi na siya maapektuhan ng ganitong uri ng mahika dahil magiging sobrang malakas siya. Pagkalipas ng ilang minuto ang grupo ng mga bandido ay ipinadala sa isang carro na may kasamang bantay upang maipailalim sa hustisya, samantalang kinausap ni Arnold si Gilbert at nagpaalam dahil umaasa siyang magkikita silang muli. Kahit iniisip pa rin niya kung talagang plano lahat ito ni Cry kasama ang mga underworld at ang dragon ng singaw, pero si Luke naman ay nagrereklamo sa ating bida dahil wala silang naiwan na kahit isang bagay na interesante upang labanan at sinabi ni Lucia na nagbalik sila sa kabisera at hindi nila nakita ang mga ito at natanggap ang impormasyon na nasa hot spring sila. Ngayon pagkarating nila rito ay lumalabas na mayroon ngang grupo ng mga bandido na isang bagay na kinumpirma ng ating bida. Pero umaasa siyang matatapos nila ang kanilang bakasyon ng mapayapa at kasama ang halos buong grupo ay makabalik na sila sa bahay.